Atensyon mga senior citizens, paano nga ba kumuha ng Digital Senior Citizen ID ngayong 2026? May bayad ba ito? May expiration ba? At ano ang requirements para mga benepisyo at diskwento ma-avail ninyo? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Hello mga kablangs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga kablags? Eto ituturo ko sa inyo kung paano nga ba kumuha ng Digital Senior Citizen ID ngayong taon 2026 para naman magamit nyo sa pag-avail ng mga benepisyo at diskwento na gusto nyo pong i-avail mga senior citizens. Well, Digital Senior Citizen ID nga po ito dahil hindi nyo na kailangan na pumunta sa OSCA office para mag-apply at kumuha ng Senior Citizen ID. Basta meron lamang po kayong cellphone, meron po kayong wifi or data, pwede pong makakuha ng Digital Senior Citizen ID. Ang una nyo pong gawin ay dapat download po kayo ng eGovPH na app sa inyong cellphone. No, sa mga hindi pa naka-download, i-download nyo lamang po yan sa inyong Play Store. Well, kung na-download nyo na nga po, kailangan nyo mag-register. No? Mag-fill up kayo ng personal informations ninyo. Gumawa kayo ng user ID and password para po every time na bubuksan ninyo ang eGovPH ay mabubuksan ninyo ang inyong portal mga kablags. Para po sa kaalaman ng lahat kung ano itong eGovPH, ito po ay inilunsad ng Department of Information and Communication Technology or DICT dahil ito po ay isang one-stop shop online para sa lahat ng mga ahensya, mga ahensya po ng gobyerno. Andyan na po lahat. So, andyan na si BIR, si PhilHealth, si SSS, si Pag-ibig, andyan na po yung si Custom, lahat. Andyan na po sa eGovPH. Kaya nga po, ang NCSC o National Commission of Senior Citizens ay nakikipag-ugnayan at nakikipag-partner sa DICT at inilunsad nga po noong nakaraang taon, Agosto 2025, ang pagkakaroon ng Digital Senior Citizen ID dyan sa eGovPH mga kadlags. Kung nakarehistro na nga po kayo at meron na kayong portal na sarili sa eGovPH, i-click nyo lamang po yung Digital ID gaya po ng nakikita nyo sa screen nyo, yung binilugan ko mga kablags. I-click nyo lamang po yan at lalabas na nga po ang iba't ibang available na digital ID ninyo mga kablags. So halimbawa, yung ating PhilHealth ID na digital, ma-access natin dyan, ma-generate po kung kayo ay PhilHealth members. The National ID, Digital National ID, mag-a-appear po dyan, pwede nyo pong ma-generate. And then yung ating pong Digital Senior Citizen ID, of course, ay mag-generate po dyan. Well, anyway, as long as 60 years old pataas, kasi nga po, dyan sa ating portal, during the registration, ay syempre mag-fill up po kayo ng inyong birthday. So, nadidetect po yan ni eGovPH na app kung kayo ay 60 years old pataas na, or senior citizen ID na kayo. Automatic po yan, magpa-pop up po yung inyong Digital Senior Citizen ID dyan sa Digital ID mga kablags. Okay? So, ang Digital Senior Citizen ID ay valid po ito. Wala itong kaibahan doon sa physical na Senior Citizen ID na nakukuha po sa OSCA office. Pareho po silang valid mga kablags. Ang kaibahan nga lang po, ang Digital Senior Citizen ID ay daladala nyo gamit lamang ang inyong cellphone. So, hindi nyo talaga makakaligtaan ang inyong Senior Citizen ID kasi nga po, digital lang. Nasa cellphone nyo lang po kasi isi-save nyo lang po yan sa inyong gallery mga ka-vlog. So, magagamit nyo po ito kung kayo ay mag-avail ng benefits, mga discounts, sa mga produkto at serbisyo, transportasyon, magagamit nyo po mga ka-vlogs. Pero, yung ating pong lumang Senior Citizen ID, valid pa rin po yan wala po problema dyan. Depende na sa inyo kung alin ba
ang mas okay sa inyo, ang digital ba o physical senior citizen ID? Kaya naman, mga senior citizens, sino sa inyo dito ang nakakuha, no, nakatry na sa digital senior citizen ID? Alin ba ang mas magaan o mas komportable kayong gamitin? Yung physical senior citizen ID na nakukuha sa OSCA o itong digital senior citizen ID na mula po sa eGov.ph na app? Ibahagi na po ang inyong komento at reaction sa balitang ito sa comment section na nasa baba. Pakilagay ng buong pangalan at kung tiga saan kayo. Kung di ka pa nakasubscribe o kung bago ka pa sa akin channel, i-click nyo muna natin subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po. God bless. Mag-ingat mga vlogs.